Ang maputlang babae. Ang ating kwento ay nagmula noong 1960s. Nakatira sa Inglaterra noon si Lucy Morgan. Napakaganda niya. Patay na ang kanyang mga magulang at tumira na siya sa tiyahin niyang si Mary. Gusto ni Lucy na maging isang sikat na pintor. Isang araw, dumalaw si Mary sa kanya habang siya'y nagpipinta. Matalino ka, Lucy. Dapat kumuha ka ng mga klase sa pagpipinta. Gusto ko nga pong matuto, Tita Mary. Mayroong babaeng nagangalang Ginang Rose sa labas ng syudad. Isa siyang sikat na pintor. Ngunit hindi kita iiwan. Huwag mo akong alalahanin, Lucy. Huwag mo isantabi ang iyong mga pangarap para lang sa akin. Natatandaan mo si Tiana, ang kapatid ko. Mari ka makitira sa kanya. Nagimpake si Lucy at humiga. Mabilis siyang nakatulog at nagkaroon ng masamang panaginip. Nasa isang kakaibang kwarto si Lucy. Puti na may itim na batik. At may marka ng mga kuko ang mga dingding. Nasaan ako? Tao po? Tao po? Biglang pinatakan ng dugo si Lucy. Takot na tumingin sa taas si Lucy, pero wala siyang nakita. Pagtingin niya sa baba, mistulang may bahanan ng dugo. Tapos kumalat ang dugo sa buong kwarto. Saklolo! Tumaas na ng rebel ng dugo. Tumakbo siya sa bintana at buksan ito. Hindi nalalayo sa bintana ang may babaeng tumulutang sa ere. Maputla ang mukha niya at ang bibig niya ay nakatahi. Purong itim ang kanyang mga mata. Unti-unti siyang lumapit kay Lucy. Sino ka? Layuan mo ako! Lumayas ka! Natumba si Lucy at nahulog sa lawa ng dugo. Napuno siya ng takot na makita niya pumasok ang babae mula sa bintana. Linapitan ng babae si Lucy at sinunggaban ng leeg nito. Nagising si Lucy mula sa masamang panaginip at hinawakan niya ang kanyang leeg. Wag! Lumayo ka! Layuan mo ako! Tumakbo si Mary sa kwarto. Lucy, anong nangyari? Binangungot ka ba? Opo, tita. Yun ang pinakamasamang bangungot. Nakakatakot. Huwag kang matakot. Sasamahan kita. Tsaka alis ka na din naman bukas. Nagpaalam si Lucy kay Mary kinabukasan at pumunta sa bahay ni Anna. Halika, Lucy. Hatid kita sa kwarto mo. Nakausap ko si Miss Rose at tuturuan kayo sa pagpipinta bukas. Yehey! Marami pong salamat, Dinala tita. ni Anna si Lucy sa kanyang silid. Nagulat si Lucy na mabuksan ang pinto ng kwarto. Iyon ang kwarto nakita niya sa bangungot niya. Meron din itong puting dingding, itim na batik-batik at bintana. Naalala ni Lucy ang kanyang bangungot at muling natakot. Ano sa tingin mo, Lucy? Okay naman po, tita. Hindi na binanggit ni Lucy kay Anna ang tungkol sa kanyang bangungot. Kinabukasan, habang nag-aantay sa kanyang kwarto, may narinig siyang katok sa pinto. Hi, Mrs. Rose. Masugid niyo po akong fan. Pribilehiyo ko pong maging estudyante niyo. Pumasok si Mrs. Rose at mag-isang sumarapit to. Natakot si Lucy. Ikinagagal akong makilala ka. Bahagyang tumalikod si Mrs. Rose kay Lucy at nagbago ang kanyang mukha. Nagbago ang itsura ni Mrs. Rose, naging katulad niya ang babae sa bangungot ni Lucy. Nanlambot ang maputlang babae at sumalampak sa sahig. Lumapit ang maputlang babae kay Lucy at kinalmot ito. Pinilit buksan ni Anna ang pinto, pero nabigo siya. Nang nakapasok siya ng kwarto, nakita niya si Mrs. Rose na walang malay at si Lucy na may mga kalmo. Sino gumawa niyan, Lucy? Puti ang kanyang mukha. At sobrang nakakatakot. Nabigla si Anna dito. Siya ba yung maputlang babae? Bumalik ba siya? Sino po ba yung maputlang babae? Bakit niya ito ginagawa? Nakita ko siya sa panaginip ko bago pumunta dito. 30 taon na nakakalipas na nagsimula ang mga kababalagan. May magagandang babae sa syudad na tinatamaan ng mga bato sa mukha habang naglalakad sa daan. Nahirapan ng mga pulis na hulihin ang may gawa nito. Nalaman nila ito makaraan ng ilang buwan. Isa itong babaeng nagngangalang Lily na hindi kagandahan. Maputla ang kanyang balat, may bangas sa labi dahil sa aksidente ng kabataan.
Isa siyang pasyente na nakatakas mula sa mental asylum. Kinutya siya ng maraming tao. Kaya sinisira niya ang mukha ng mga magagandang babae. Nang nahuli siya ng mga pulis, binato siya ng mga tao hanggang sumimatay. Sinasabing ang kaluluwa niya umaatake at pumapatay. Lucy, kailangan mo nang umalis dito. Baka patayin ka din niya. Umungol si Rose sa sahig, saka nagising. Nagulat siyang malaman na sinapian siya ng babaeng maputla. Madam, kailangan niyo na din pong umalis. Hindi, haharapin namin itong magkasama ni Lucy. Siya ay naiinggit sa ganda namin, di ba? Papainan namin siya. Bigyan mo kami ng holy water galing kay Pastor. Alam ko kung paano siya lalabanan. Sumang-ayon si Lucy at Ana. Nung kinagabihan, nagsuot si Lucy ng magandang damit at naglagay ng make-up. Tumingin siya sa salamin. Lucy, napakaganda mo. Maiinggit talaga si Lily pag nakita niya tayo. Nagalit ang maputlang babae sa ganda ni Lucy. Tumili ng napakatinis ng maputlang babae, kaya't nabasag ang mga salamin. Pumasok siya sa nabasag na bintana. Lumapit siya kay Lucy at hinampas niya ito ng kanyang buhok. Napaso si Lucy sa buhok ng babae at napasigaw siya sa sakit. Kinalmot ng maputlang babae si Lucy. Sobrang sakit ng naramdaman ni Lucy. Sinubukan niya tumakas pero hinablot ng maputlang babae ang buhok ni Lucy. Humaba ang maputla ng mga kamay at sinunggaban si Lucy sa leeg. Sabay sakay dito. Sisirain ko ang iyong ganda! Sumigaw si Lucy sa sakit. Tapos nagsimulang mag-orasyon si Rose. Nagsimulang sumakit ang mga tenga ng maputlang babae. Ang lakas ng loob mong labanan ako! Nagbagong anyo ang maputlang babae at inulak nito si Mrs. Rose sa lupa. Pero hindi natinag si Mrs. Rose sa pagkanta ng orasyon. Sinakal siya ng maputlang babae. Sa ngalan ng lahat ng banal, kinokondena kita sa impyerno! Namutla ang mukha ni Mrs. Rose. Tapos lumitaw si Ana mula sa likuran at winisikan niya ng holy water ang maputlang babae. Nasaktan ng babae at sinubukan si Mrs. Rose. Biglang nilagyan ng patago ni Ana ang maputlang babae sa leeg. Nagsimulang mahirapan ng maputlang babae na wala ang epekto nito kay Lucy. Dahan-dahan nawala ang maputlang babae. At sa ganitong paraan, naglaho ang maputlang babae. Ang Mummy. Ang kwentong ito ay mula sa taong 1995. Nakatira si Max sa Chicago City. Dati siyang nagtatrabaho sa isang sikat na museo sa Chicago. Isang araw, kinakausap niya ang kanyang assistant na si Sheldon. Isang puting kabaong ang nasa harap nila. Sheldon, ito yung Mummy galing Egypt. Ito ay 1,000 taong gulang na. Ito ay isang mapanganib na hari. Sabi nila, ibinaon niya ng buhay ang 100 tao sa mga pader ng libingan nito. Sir, nadinig ko din na habang namamatay ang haring ito, sinabi niya sa mga tao na siguradong siyang babalik at mamumunong muli sa kanyang karya. Ano? Kahit patay na siya? Napakayabang niyang hari. Napunta na yata ang katanyagan niya sa kanyang ulo. Oo, tama ka nga sir. Siguro dahil nandito siya, sisikat din ang ating museo. Oo, ganyan nga. Bukas ay tatanungin ko kay boss kung saan ito di-display. Oras na para isara ang museo. Tapusin na natin ang ating trabaho. Okay sir, pagpasyahan na lang natin ito bukas. Tapusin na natin tong delivery paperwork na to. Bumalik si Max at Sheldon sa kanilang office para tapusin ang ilang trabaho. Pero nung papalis sila ng kwarto, nakarinig sila bigla ng parang may kumukudkod. Bukas ang kanyang mga mata. Pula, maitim at nakakatakot. Winasak niya ang puting kabaong at tumayo. Kumaripas ito sa pinto na parang gustong takasan ang kamatayan. Nang makahanap siya ng paraan sa museo. Sheldon, magkandado ka na. Uwi na ako. Okay sir. Umalis si Max ng building
Kinandado ni Sheldon ang lahat ng pinto, pero nung dumaan siya sa kwarto ng mami, nakita niyang wasak na ang kabaong at wala na ang mami. May bakas ng mga dugo ang yapak papunta sa bawat kwarto ng museo. Kaninong mga dugo ang bakas kaya ito? May bakas ng pagtatanto sa mukha ni Sheldon. Nandilat ang mata nito sa takot. Naku! May mali! May maling nangyayari! Naku po! Buhay siguro ang mami! Ito ang bakas ng kanyang mga paa! Sinundan niya ang mga bakas ng paa sa parking lot na puno ng niebe. Naku po! Hindi! Nakaparada ang sasakyan ni Max dito kanina! Ibig sabihin... Kinilabutan si Sheldon at agad na tinawagan si Max. Sinagot ni Max ang tawag. Ninenervyos na tinatanong siya ni Sheldon. Sir! Saan kayo, sir? Anong problema, Sheldon? Nasa Baker Street ako. Pero bakit ka ba natatakot? Sir, yung mami at wala sa kanyang box! Wala sa box? Nasaan? Ano ba yung sinasabi mo? Hindi, sir. Hindi mo naiintindihan ang sinasabi ko. Talagang hindi, Sheldon. Tatawagan kita mula sa bahay. Sir, makinig ka muna sa akin. Biglang bumangon ang mami sa likod ng kotse ni Max. Madugo ang kanyang mga mata at nababalot ng bendahe ang buong katawan. Sumigaw si Max nang makita siya. Tama ka, Sheldon! Nasa kotse ko siya! Nawalan ng kontrol si Max sa kotse at bumangga ito sa isang puno. Sir, pupuntahan na kita ngayon din! Bumalik ng museo si Sheldon para kunin ang kanyang susi. Kumuha din siya ng asin. Tapos tumakbo siya sa kanyang kotse. Malubhang nasaktan si Max. Nagdurugo ang kanyang ulo. Dahan-dahan siyang tumayo at lumingon sa likuran, pero wala siyang nakita. Binuksan niya ang pinto at umika-ikang tumakbo. Tapos hinarangan siya sa harap ng mami. Kinilabutan si Max. Pumulat siya ng sanga at hinampas ito sa mukha ng mami. Pero hindi natinag ang mami. Unti-unting tinanggal ng mami ang bendahe sa katawan niya. Tumakbo si Max, pero hinuli ng mami ang mga paa nito gamit ang kanyang mga bendahe. Saklolo! Layuan mo ako! Layuan mo ako! Layuan mo ako! Bumagsak si Max habang tumatakbo. Nagmamakaawa siya para sa kanyang buhay. Hindi! 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 Layuan mo ako! Palayain mo ako! Tulad ng nasabi ko, magbabalik ako at wala na akong iiwan sa buhay. Wala ni Lisa. Dahil sa kanyang kapangyarihan, hinagis ng mami ang kanyang bendahe pataas sa isang puno at hinila si Max pataas. Hinahawakan niya ang puno, inabot ng mga sanga si Max at tinali si Max sa ere. Ang dugo sa kamay ng mami ay totoo. Kinilabutan si Max. Saklolo! Saklolo! Tulong! Isa na namang supernatural na tela ang pumulupot sa bibig ni Max at hindi siya makapagsalita. Sa di kalayuan, nagdadrive si Sheldon ng mabilis. Walang katao-tao sa daan. Nang makita niya ang Baker Street, nakita niya si Max na nakatali sa mga sangay nito. At ang mami ay sinindihan din ang puno. Determinado si Sheldon na sagipin ang kanyang boss. Tinakasan niya ang mga nangyari, kaya naisip niyang ibangga ang kanyang sasakyan. Nabasag ang mami mula ulo hanggang paa at dahan-dahan siyang natumba. Baba si Sheldon sa kanyang sirang kotse at pumunta kay Max. Sir! Sir! Okay lang ba kayo? Saglit lang. Sasagipin ko kayo. Tamang-tama ang dating mo, Sheldon. Papatay na sana ako ng mami. Biglang nabuo muli ang mga sirang bahagi ng mami. Nagulantang si Sheldon nang makita ito. Mas lalong naging kakilakilabot ang mami nang mabuo ito. Lumabas ka na, sir! Wala na tayong oras! Tumayo sa likod ni Sheldon ang mami at sinunggaban ang kanyang leeg. At tinapon ito. Pinilit ni Max na makalabas, pero hinarangan siya ng mami. Napasigaw sa takot si Max. Tinanggal ng mami ang kanyang mga bendahe
at pumunta ang mga ito kay Max. Pinuluputan siya nito. Sinakal ng bendaye ang kanyang leeg, pati na din ang kanyang mga kamay. Unti-unting nagising si Sheldon at nahirapang tumayo, pero natandaan niya ang asin sa office at kinuha niya ito. Kinuha niya ang bag at itinapon sa mami. Sumigaw ang mami dahil nasusunog ang kanyang katawan, tapos ang kanyang bendahe naman ang nasunog. Nailabas ni Sheldon si Max. Sir, okay ka lang ba? Okay lang ako. Hindi ko alam kung ano sana mangyari kung di ka nakabalik. Sir, ano nang gagawin natin sa mami na ito? Hindi natin to pwedeng iwan dito. Ibalik mo ito kung saan mo nakuha. Ayaw namin ito sa aming lugar. Naalala ko din, huwag niyong sabihin ang insidente. Kahit kanino man, ayoko masira ang imahe ng museo. Pagkatapos, ilang tao ang naglabas ng box ng mami palabas ng museo. Nakita ni Max at Sheldon ang mami na nililipat ng mga tao. Nagtanong si Max. Sheldon, saan mo nakuha ang idea na wisikan ng asin ang mami? Sir, napanood ko sa pelikula. Naisip ko lang, nasubukan. At tumalab naman, sir. Nasagip tayo. Iniisip ko lang kung ano sanang nangyari kung hindi mo ginawa yun. Hindi ko din po alam kung ano sanang nangyari. Nagkatinginan sila at napabuntong hininga nang makita nila kung saan papunta ang mami. Makalipas ang ilang taon, 2 tao ang nagbubukas ng karton ng mami habang inilalagay ito sa isang bagong museo at bumukas ang mga mata ng mami. Ang wakas. Ito'y taong 1956. Sa isang maliit na bayan sa Amerika, nakatira ang magkasintahang sina Sophia at Henry. Mahal na mahal nila ang isa't isa, kaya hanggat maaari palagi silang magkasama. Isang araw, pag-uwi galing sa kolehiyo, pumunta si Henry sa bahay ni Sophia at sinabi sa kanyang, Sophia, iniwan ng tatay ko ang kotse niya at pumunta sa ibang bayan para sa negosyo. Gumawa ka ng dahilan para makalabas, para makapasyal tayo gamit ng kotse. Sige, gagawin ko. Naglakbay sila malapit sa gubat. Tumutugtog ang radyo. Bigla na lang, isang lalaking nakatayo sa harap nila. Sa halip na kamay, kawit ang nakakabit sa kanyang mga braso. Nakatayo lamang siya, suot ang itim na balabal at mistulang isang anino lang. Napasigaw si Sophia sa lalaki at biglang tapak si Henry sa preno ng kotse. Takot na takot ang dalawa. Nasaktan ka ba, Sophia? Ayos lang ako, Henry. Pero sino ang lalaking yun? Hindi ko alam. Nasa gitna lang siya ng daan. Dito ka lang muna. Titignan ko. Huwag na, Henry. Umalis na lang tayo. Huwag tayong huminto dito. Sige, halika na. Pinarada ni Henry ang kotse malapit sa gubat at naririnig ang musika sa radyo. Ano to, Henry? Bakit dito tayo pumarada? Para dito tayo magkakaroon ng kasiyahan. Hinawakan niya ang kamay ni Sophia at lumapit dito. Na magyakap sila, may narinig silang kalabog sa ibabaw ng kotse na parang nagpupukpok. May narinig silang kumakalmot. Nagtakip ng tainga si Sophia. Anong nangyayari, Henry? Umalis na tayo dito. Ngunit ayaw umandar ng kotse kahit anong pilit ni Henry. Ilang beses sinubukan ni Henry paandarin ang makina hanggang sa gumana ito. Agad siyang tumapak sa accelerator at humarurot na ang kotse paalis. Maya-maya lang may narinig silang balita sa radyo sa gitna ng katahimikan. Panandali ang binibigyang daan ng aming programa ang balitang ito. Muling bumalik sa siyudad ang kinikilalang Hookman at binibiktima nito ang mga kabataan. Mag-ingat at maging alisto sa anumang pangyayari. Lalong natakot si Sophia nang marinig ang balitang yun. Kitang-kita ang takot sa kanyang mukha. Ano nangyari, Sophia? Sino ang Hookman at bakit ka nanginig nang marinig ang pangalan niya? Baka hindi mo alam, Henry, dahil bago ka lang sa lugar na ito. Noong 1946,
Namasyal ang kapatid kong si Ana at ang kanyang kasintahan. Nagcamping sila sa isang bundok at nagtayo ng tolda. Pagpasok nila, may narinig na boses si Ana at natakot siya dito. May nakita silang anino sa labas ng tolda. Anino ng isang lalaking lubhang nakakatakot at peligroso. Mahaba ang kanyang mga kuko. Pula ang kanyang mga mata at meron siyang bakal na kawit sa halip na isang kamay. Hindi kayo makakaligtas. Papatayin ko lahat ng magkasintahan. Nagalit ang kasintahan ni Ana. Nilabanan niya ang Hawkman ngunit hinataw siya ng kawit sa leeg at mukha at agad itong namatay. Tatakbo sana papalayo si Ana ngunit tinamaan siya ng Hawkman sa leeg. Sinuntok siya nito at sinaksak sa mukha. Hinimatay siya doon at nang magkamalay, umuwi siya sa kanyang bahay na sugatan. Hanggang ngayon, hindi na bumalik ang kanyang lakas. Nagkukulong lang siya sa kwarto at walang kinakausap. Ayaw na rin niyang magpakasal. Pero sino ang Hawkman? At bakit niya ginagawa yun? Marami ng ganong kaso dito sa syudad. Araw-araw may pinapatay na magkasintahan. Hindi namin alam kung sino ang Hawkman at kung bakit niya ginagawa ito. Walang nakakaalam kung sino talaga siya. Habang nagkukwento si Sofia, bigla na namang kumalabog sa ibabaw ng kotse na parang may pumupokpok ng martilyo. Dali, Henry! Umuwi tayo sa amin! Binasag ng Hawkman ang bintana ng kotse. Tumutulo ang dugo mula sa kanyang mata. Matulis ang kanyang ngipin at sira-sira ang mukha. Hinila niya si Sofia papalabas ng kotse. Sinubukan ni Henry na lumaban, ngunit hinataw ang kanyang mukha ng Hawkman. At agad lumabas ang dugo ni Henry. Napasigaw si Henry sa sakit at siya ay namatay. Tumakbo si Sofia upang iligtas ang sarili. Walang matitirang buhay. Walang matitirang buhay. Papatayin ko lahat ng nasa syudad na ito. Walang magtatagumpay sa pag-ibig. Wala. Pumunta si Sofia sa kanyang Uncle John na isang eksperto sa paranormal. Kinuwento niya ang nangyari. Bakit siya bumalik? Tito, bakit niya tayo pinapatay? Pinatay din niya si Henry. Natatakot na ako. Iha, una sa lahat, uminom ka muna ng tubig. Alam ko ang nangyari kay Ana. At dahil bumalik na siya, nanganganib ang buhay ninyong mga kabataan dito sa syudad. Pero bakit po niya kami binibiktima? 50 taong nakalipas. May isang batang panday na nagngangalang Kevin Hook. Meron siyang kasintahan na hindi niya maaaring pakasalan dahil galing sa mayamang pamilya. Sadyang pinaghihiwalay nila ang magkasintahan at para tuluyang lumayo si Kevin, binugbog nila ito at pinutol ang kanyang kamay. Halos mamatay si Kevin. Ayon sa kwento, gumawa siya ng kawit para ipalit sa kanyang kamay at pinapatay niya ang mga magkasintahan. Bumabalik siya sa syudad tuwing 10 taon para sa kanyang krimen. Kaya tinawag siyang Hawkman. Tito, kailangan niyang magbayad sa nangyari kay Henry. Pati ang nangyari sa kapatid ko. Hindi ko hahayaan yon. Tulungan niyo ako. Sige, tutulungan kita. Pumunta si Sofia malapit sa gubat kasama si Peter at hinintay nila ang Hawkman. Sofia, natatakot ako. Paano kung patayin niya ako? Walang mangyayari. Magtiwala ka lang. Niyakap ni Sofia si Peter at biglang umihip ang malakas na hangin galing sa gubat. Nakita ni Sofia ang Hawkman sa harap niya. Tumutulo ang dugo mula sa kawit at galit ang kanyang mata. Sinabi ko nang
Papatayin ko kayo! Lumapit ang Hawkman gamit ang kanyang kawit. Hinila niya si Peter at sinabit sa isang puno. Hindi ko kayo bubuhayin. Walang matitirang buhay. Inabot niya ang kanyang kamay at sinakal ang leeg ni Sophia. Nahirapang huminga si Sophia, ngunit dumating si Uncle John na nakatago sa puno. Nilagay niya ang isang kwintas sa leeg ng Hawkman. Agad nang hina ang Hawkman at namilipit ito sa sakit. Nalaglag ang kanyang kawit hanggang sa tuluyan na itong maglaho. Ito ang katapusan ng Hawkman. Ang Genie. Ito'y taong 1926, namatay ang aking mga magulang sa isang aksidente. Kaya tumira ako sa Baghdad kasamang aking lola Sabrina. Gusto kong malaman kung paano sila namatay. Ngunit ayaw ikwento sa akin ni Lola. Kahit nasa walang baitang na ako at 15 taong gulang. Lola, magpapaalam lang po ako, pupunta na po ako ng eskwela. Paalam po. Oo, apo. Magsikap ka at mag-aral ng mabuti. Saan ka dadaan papasok? Lola, doon po sa daanan, malapit sa lawa, sa labas ng bayan. Daanan? Yung malapit sa lawa? Huwag kang lalapit sa lawang yon. Pero bakit po, Lola? Hindi ko alam. Basta pag sinabi kong hindi ka lalapit sa lawang yon. Hindi ako pinayagan ni Lola na dumuan sa malapit sa lawa. Lalo ako nagtaka kung bakit. Kaya nagpa siya akong doon mismo dumaan papuntang eskwela. Kinalaunan, naging kaibigan ko sina Afrin at Hamza. Pare-pareho kaming dumadaan sa lawa papasok ng eskwela. Alam mo ba, Omar, sabi ng inay, meron daw genie malapit sa lawa. Dati daw ay kumain siya na maraming tao. Kinulong siya sa maliit na palayok at tinapon sa lawang ito. Ganun ba, Efrin? Kaya siguro pinagbabawalan ako ni Lola na dumaan dito. Pero pakiramdam ko, tahimik pa rin ang lugar na ito. Nagpatuloy kami sa aming paglalakad hanggang napansin namin si Afrin na may mga itim na matang nakatingin sa amin sa lawa. Nakita ito ni Afrin na may nakatingin sa kanya. Natakot si Afrin. Sino nga dyan? Sino ka? Walang tao dyan, Afrin. Baka refleksyon mo lang yung nakita mo. Bigla na lang, sa daanan may nakita kaming babaeng umiiyak. Sira-sira ang damit ng babae at may dala siyang timba at patuloy sa pag-iyak. Oh, bakit siya umiiyak? Omar, wag mo siyang lapitan. Hindi natin siya kilala. Natatakot na ako at dumidilim na. Pwede bang umuwi na lang tayo? Ano ka ba naman, Afrin? Masyado kang duwag eh. Meron ka namang mga kasama. Kaya nilapitan namin ang babaeng umiiyak. Bakit ka umiiyak? Mga bata, hindi ko na talaga alam kung anong gagawin ko ngayon. Wala akong nahuling kahit anong isda at nahulog pa ang kaunting pera ko sa lawa. Anong sasabihin ko ngayon sa aking amo? Mamamatay na ang mga anak ko sa gutom. Kaya mauuna na lamang akong tatalon sa lawang ito. Wag mong gagawin yan. Saan mo ba nahulog ang pera mo? Kukunin ko sa lawa at tutulungan ka namin mangisda. Ano pinagsasabi mo, Omar? Dumidilim na. At tandaan mo, sabi ng lola mo, wag pumunta sa lawa. Masama ang kutob ko, umalis na tayo. Ano ka ba? Manahimik ka kung ayaw mo tumulong. Walang mangyayari. Hindi ako uuwi hanggat hindi natin siya natutulungan. Hindi namin alam na pinagmamasdan kami ng mga mata sa lawa. Bigla na lang napansin naming may gumalaw sa tubig. Isang kakaibang anino na lumabas mula sa tubig. Noong una, mukha itong ahas pero unting-unting naging butiki. At patuloy pang nagpabago-bago ang anyo. Tumingin ulit si Afrin pero wala na siyang nakita. Hindi talaga maganda ang kutob ko, Omar. Hamza, umalis na tayo dito. Tumigil ka dyan, Afrin. Lulusong ako sa lawa. Tinanggal ko ang aking damit at sapatos at lumusong sa tubig. Umalon ng tubig at biglang may nakita akong maliit na palayok na parang inabot lang sa akin. O ano to? Palayok?
Mukhang maganda. Iuwi ko na ito. Doon ko mismo nakita ang pera ng babae. Umahon ako at binalik ko ito sa kanya. At tinulungan ko siyang mangisda. Pinakita ko sa kanila ang palayok at ang babae. Biglang namula ang mata at tumawa ng napakalakas. Umihip ang malakas na hangin sa paligid at lalong umalon ang tubig sa lawa. Tignan nyo! Nakita ko ang aking palayok. 200 taon ang tagal kong naghintay. Sabi ko na nga ba, makukuha mo yan. Akin na ang palayok na iyan. Ibigay mo sa akin ngayon ang palayok na yan. 200 taon? Anong ibig mong sabihin? Hindi pwede. Sa akin ang palayok na ito. Ako ang nakahanap nito sa lawa. Akin na to. Sabi ko naman sa'yo, hindi maganda to, diba? Umalis na tayo dito. Tumakbo kaming 3 paalis ng lawa. Ngunit tag-anyong aso ang babae at hinabol kami nito. Nanlilisik ang kanyang mga mata. At biglang tumubo ang kanyang pakpak at naging isang malaking lawin. Naagaw niya ang palayok sa aking kamay habang tumatakbo ako. Huminto na kayo. Nasa akin na ang palayok. Ngayon, matapos ang 200 taon, makikita ko ulit ang genie. Kailangan ko lang palang maging ubod ng tiyaga upang mapasa akin ito. Pagkatapos nito, nag-anyong babae ulit siya at bitoksin niya ang hawak niyang palayok. Pagbukasin nito, mabas ang makapal na usok at napalibutan kami nito. Isang asul na higanting lalaki ang lumabas sa palayok at tila usok lang ang ibaba ng kanyang katawan. Nakalaya din ako matapos ang 200 taon. Ako na ang maghahari sa mundo. Na makita ang babae, pinuntahan niya ito at sumanib sa kanyang katawan. Lumabas ang apoy sa kanyang bibig at naging pangil. Tumawa siya ng sobrang lakas. Naging buntot ng ahas ang kanyang binti. Takot na takot kami at tumakbo kami sa daanan. Ngunit naabutan kami ng genie. Nahuli niya ako sa binti at sinabuyan ako ng asido sa mukha. Hindi! Layuan mo ako! Sumanib sa akin ang genie. Lumabas sa aking bibig ang mga dila ng ahas na parang galamay. Namula ang aking mga mata at biglang umulan. Kaya pinuntaan ni na Afrin at Hamza ang aking lola at kinuwenta nila ang anong nangyari sa lawa at sa akin. Bakit, apo ko? Bakit sinuway niya ang bilin ko? Mga apo, nakita niyo ang genie. Ang genie na kumain sa magulang ni Omar. Kaya ayokong pumunta kayo doon. Ha? Bakit? Ano pong genie, Lola? Nag-iibang anyo siya. Minsan mabuti pero madalas masama. Kaya nilang sumanib sa mga hayop o tao at maging tulad ng mga ito. Meron silang ibang klase at maging ibang-ibang mga kulay. Mabilis siyang tumakbo at kayang magbuhat ng bagay o taong mabigat pa sa kanila. Maari din silang tubuan ng mga pakpak. Minsan naman nagiging aso sila. Madalas silang magpakita sa mga ahas, kaya kaibigan nila ang mga ito. Ibig sabihin hindi na po mababalik si Omar? Ang lalaking si Hatim, baka meron silang alam na solusyon. Umuwi na kayo, mga apo. Mag-ingat kayo. At yun nga ang ginawa ni Lola. Hinanap niya ang lalaking Hating Baba. Marami itong gayuma sa kanyang bahay. Sa kanyang pader, may mga ulo na may hiwagang hayop at ramdam ang makikasasidid nito. Pumasok kayo, sige. Kinuha ng genie ang apo ko. Wag mo nang ituloy. Alam ko na lahat yan. Bakit pumunta ang mga bata sa lawa? Nabuksan tuloy ang palayok pagkalipas ng 200 taon.
Ngayon, maghahari ang lagim. Ililigtas ko si Omar. Pero tandaan nyo, gagawa ng alay ang genie at buhay ang kapalit nito. Nagsimulang umawit si Hatim at naghagis ng kahoy sa apoy. Ilang saglit pa, dumating ako, si Omar, na ngayon isa ng genie. Para akong higante na may pakpaka at namumulang mga mata. Pagdating ko sa silid ni Hatim, nabalot ng pulang usok ang paligid. Bakit ka lumabas sa palayok? Anong nagawa ng batang ito sa'yo? Umalis ka na! Ha! Masikip nga dito. Kaya ililibot ako at maghanap ng bagong bahay. At sisirain ko ang mundo. Patuloy sa pagkanta si Hatim. Di nagtagal, naglaban ang kapangyarihan ni Hatim at the genie. Lumabas sa katawan ko ang genie upang labanan si Hatim. Mukha siyang ahas. Bakit mo ako tinanggal sa katawan ni Omar? Sige, dito na lang ako sa lola niya. Ha 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 ha! At bago pa man magawa si Hatim, agad sumanib si Genie sa katawan ng aking lola. Natumba si lola sa sakit. Nalungkot ako. Kumuha si Hatim ng takore para lagyan ng Genie. Lisanin mo ang babaeng ito. Kung hindi, ikukulong kita dito. Wag! Anong ginagawa mo? Wag mo akong ikulong dyan! Lilisanin ko ang matanda. Susundin kita. Ikaw na ngayon ang aking amo mula ngayon. Ngunit hindi tumigil si Hatim sa kanyang pagkanta hanggang sa lumabas ang genie sa katawan ni Lola at nalipat sa takore na hawak ni Hatim. Ngunit namatay din si Lola. Wala na ang lola mo, Omar. Huwag ka nang umiyak. Dapat sinunod mo ang bilin niya. Umalis ka na sa lugar na ito. Hindi ko makakalimutan ng genie na iyon. Masakit isipin na dahil sa pagkakamali ko, namatay ang aking lola. Pinagkuroso ang mundo ng mga genie. Ang wakas. Ang magkukulang. Nagsisimula ang ating kwento sa taong 1804. Si John Bell at ang kanyang pamilya ay may tahanang nakatayo sa 300 ektarya na lupain, nakilala sa Adams, Tennessee. Masaya silang namumuhay, ngunit may nangyari noong 1817 na nakapagpabago ng kanilang buhay sa habang panahon. Isang gabi, pumasok si John Bell sa silid ng kanyang anak na si Elizabeth, na kasalukuyang nagbuburda. Elizabeth, bakit hindi ka pa natutulog, anak ko? Opo, Papa. Matutulog na po ako. Humiga na si Elizabeth at kinumutan siya ni John. Papatayin na sana ni John ang kandila sa tabi ng kama. Wag po, Papa. Pakiusap. Hayaan niyo lang po ang kandila. Takot po ako sa dilim. Hindi ka naman ganyan dati, Elizabeth. May nangyari ba? Di ko po maipaliwanag, Papa, pero minsan nakakaramdam ako ng kakaibang takot sa puso ko. Pag-usapan natin ito bukas. Matulog ka na. Mahimbing na natutulog si Elizabeth nang biglang nagkaroon ng malakas na hangin at kidlat. Narinig niya ang mahinang pagbukas ng pinto. At tila may aninong nakatayo sa paanan ni Elizabeth. Bahagyang nakikita ang mahabang buhok at nananaliksik na mga mata ng nilalang. Habang unti-unti nitong hinila ang kumot na nakatakip sa mukha ni Elizabeth. Hinila pabalik ni Elizabeth ang kumot. Tuluyan ng hinila ng maitim na nilalang ang kumot ni Elizabeth. Unti-unting minulat ng dalaga ang kanyang mga mata. Nang nagsimulang lumipad ang mangkukulam sa hangin. Umiyak dahil sa takot si Elizabeth nang makita niya ito. Papa! Papa! Iligtas mo ako, Papa! Mabilis na pumasok si John sa silid. Anong nangyari, Elizabeth? Pinangungot ka ba? Napaos na si Elizabeth, kaya tumingin na lang siya pataas habang inaalala ang kakilakilabot na insidente. Di niya ito makakalimutan.
Papa, maaari ba akong matulog sa iyong silid? Ayoko na pong matulog dito. Sige anak, pero huwag natin guluhin si Mami ha. Sasamahan na lang kitang matulog dito. Hindi maganda ang pakiramdam ni Mami. Kinabukasan, nagsasampay ng mga damit sa labas si Frida, ang ina ni Elizabeth, nang dumating ang bata. O Eliza, binangungot ka ba kagabi? Hindi po. Totoo po lahat ng nakita ko. Hindi po ako nagsisinungaling sa inyo. Totoo yun. Okay anak, pumasok ka na muna sa kwarto. Sasabihan na lang kita kung magtatanghalian na. Umalis si Elizabeth at pumunta sa kanyang silid. Papasok na si Frida ng bahay dahil tapos na siyang magsampay. Nang makita ito ng mangkukulam, lumipad ito papalapit kay Frida. Nahulog ang mga sinampay dahil dito. Pagkalingon ni Frida, nakatayo na ang mangkukulam sa harap niya. Sinugod ng malupit na mangkukulam si Frida at pinagkakalmot at pinagtatadyakan niya ito. Nangalupaypay sa lupa si Frida pagkatapos mabugbog. Madaling sumaklolo sa kanyang ina si Elizabeth at nakita niyang tanga ng leeg nito ng mangkukulam. Kinilabutan siya sa kanyang nakita. Bitiwan mo ang aking ina! Napakasama mong nilalang! Walang makakalusot sa akin! Wala! Papatayin ko kayong lahat! Babalik ako dito ng paulit-ulit hanggang sa mapatay ko kayong lahat! Naglaho ang masamang mangkukulam. Wala nang nagawa ang mag-ina kundi humagulgol sa sinapit. Dumating si John sa eksena. Kinilibutan si John sa kalunos-lunos na sinapit ng kanyang mag-ina. Kailangan matigil na ito. Hindi ko hahayaang sapitin ulit ito ng aking pamilya. Susulatan ko si Jackson. Isa siyang paranormal activist. Tutulungan niya kami. Kailangan nating magkaisa habang nag-aantay sa kanya. Nung gabi, sama-samang umupo ang mag-anak. Tangan ni John ang isang krus habang binabantayan si Frida at Elizabeth. Nang biglang may boses siyang narinig. John, iligtas mo ako dyan. Nadinig niya ang boses ni Frida. Tapos naging boses ito ni Elizabeth. Papa, sagapin mo ako, Papa. Nakita ni John sina Elizabeth at Frida na mahimbing na natutulog at doon niya natanto na dumating na ang mangkukulam. Nakarinig si John ng isang nakakakilabot na hiyaw. Sa sobrang tinis nito ay nabitawan niya ang tanang niyang krus at nahulog ito sa sahig. Bigla na lang na may lumipad na silya at pumatong dito. Hinahanap ni John ang krus habang nakarinig siya ng isang kagilagilalas na hiyaw. Nang tumingin siya sa likod, ay sinampala ng mangkukulam si Elizabeth. Isanin mo ang aking pamilya! Pakawalan mo sila! At sa sandaling iyon, pumasok si Jackson sa eksena. Pinakita niya ang krus sa mangkukulam. Nagtago ang mangkukulam sa isang ulap ng kanyang nilikha. Bakit ka nandito? Bakit ka ba nanggugulo? Galit na tumingin ang mangkukulam kay John. Dinakma nito ang buhok ni Frida at kinaladkad ito palayo. Bakit di mo tanungin kung sino ako dyan? Hindi mo ba natatandaan dyan? Hindi mo ba ako nakikilala? Ako si Cat Bats na pinatay mo 10 taon nang nakakalipas. Matagal akong naghangad ng paghiganti sa mahabang panahon. Ngayong naging makapangyarihan na ako ay wala na akong palalampasin pa. Wawasakin ko ang buong pamilyang ito. Mamamatay si John kapag sinubukan niyang iligtas ang kanyang pamilya. Kailangan niya mamatay. Papatayin ko ang buong pamilya! Nagulantang ang lahat dito. Nagulat ng husto si John at nagsimulang humagulgol. Sino si Kat? John, sabihin mo sa amin kung sino si Kat. Kapitbahay namin si Kat. At sa 300 hektarya ng aming lupain, 200 hektarya ang pagmamay-ari niya. Nang mga panahong iyon, hindi pa lumilipat dito ang pamilya ko. Nakatuon ako sa lupain ni Kat, kaya't kinausap ko siya isang araw. Hindi niya binigay sa akin ang lupain at dinamdam ko ito. Kaya isang gabi ay pinatay ko siya at kinamkam ko ang kanyang lupain. Papa, hindi ko alam mapagsamantala ka pala at malupit sa kapwa. Ikinahihiya na tuloy kita. Nais maghigante ng mangkukulam at ang tanging paraan para siya ay tumigil ay kung mamatay si John. Kung hindi ay patuloy niyang gagambalain paghihirapan ng pamilyang ito.
Biglang namatay ang lahat ng nakasimbing kanila. Muling bumalik ang mangkukulam at kitang-kita ang puot sa kanyang mga mata. Sumugod siya kina Elizabeth at Frida. Sinunggaban ng mga ito sa leeg at walang awa silang inangat mula sa lupa. Ano sa tingin mo dyan? Gusto mo bang makita ng sarili mong mga mata ang pagkamatay ng iyong pamilya? Natulala sa pagkabigla si John. Dahan-dahan siyang tumayo para kunin ang kutsilyo na nasa ibabaw ng mesa. Sinaksak niya ang kanyang sarili. Natuwa ang mangkukulam sa kanyang nakita, kaya binitawan na niya ang mag-ina at tuluyan ng maglaho. Mabilis nang tumakbo si Elizabeth at Frida sa tabi ni John. Pareho itong umiiyak. Patawarin niyo ako. Pakiusap. Patawarin niyo ako. Ang wakas. Joker. Ito'y taong 1960 sa siyudad ng Edinburgh, kung saan may 5 magkakaibigan, sina Eric, Sandra, Susan, Nathan at Cyril. Magkakasama din sila sa eskwelahan. Nabalitaan nila ang tungkol sa mga nawawalang bata sa siyudad. Isang araw, malakas ang ulan, ngunit nagbisikleta si Nathan para puntahan ang mga kaibigan. Lalong lumakas ang ulan at naputol ang kadena ng bisikleta niya. Aayusin sana niya ito nang may narinig siyang boses. Nathan, halika dito. Sino kaya yung nagsalita? Hindi napigilan ni Nathan ang sarili at sinundan ng boses papunta sa isang kuweba. Pumasok sa kuweba si Nathan. Sa loob may nakita siyang lalaking parang payaso na may kakaibang ngiti at dugong tumutulo mula sa kanyang mata. Nakakatakot din ang tawa niya. May mahabang hiwa sa gilid ng kanyang pisngi, parang demonyong nakadamit payaso. Aalis na sana si Nathan pero nahabol siya ng Joker. Saan ka pupunta? 27 taon na kong naghintay. Pagbukas ng kanyang bibig, lalong lumaki ang kanyang mga ngipin. Kanya ang kamay ni Nathan at dinala sa loob pa ng kuweba. Naputol ang braso ni Nathan at napasigaw ito sa sakit. Ilang araw na ang lumipas mula ng insidente. Nalulungkot ang mga kaibigan ni Nathan. Nasasabik silang makita siya. Matagal nang hindi bumabalik si Nathan. Humingi ng tulong ang pamilya niya sa pulis. Malungkot din ng mga kaibigan niya. Lumipas pa ang mga araw, ngunit walang makita ang mga pulis. Hanapin natin si Nathan. Paano na lang siya biglang nawala? Ilang araw ang nakalipas, biglang naglaho si Sandra. Ngayon takot na silang lahat. Hindi nila malaman kung bakit nawawala ang kanilang mga kaibigan. Paglipas ng ilang araw, nakilala nila si Martin. Pinatawag niya ang magkakaibigan. Bakit mo kami pinapunta dito? Sa tingin ko, makakatulong ako. Kaya tinawag ko kayo. Meron akong napag-aralan tungkol sa isang misteryosong payaso. At sa tingin ko, siya ang kumuha kina Sandra at Nathan. Payaso? Sinong payaso? Sa tingin ko, matutulungan ko kayo. Kaya tinawag ko kayo. Huwag na ninyong itanong kung paano ko nalaman. Ngayon, takot na silang lahat. Hindi nila naiintindihan. Pinatawag sila ni Martin sa sementeryo. Takot silang lahat. May kakaibang ihip ng hangin doon. Malakas na hangin. Nililipad ang mga dahon at isang puting anino ang biglang dumating. Napasigaw si Suzanne. Duwag! Kailangan mo pigilan ang takot. Kahit anong mangyari, pigilan mo ang takot mo. Huh? Bakit naman? Dahil yan ang papatay sa'yo. Tulad nila Sandra at Nathan na pinangunahan ng takot nila. Huh? Hindi ko maintindihan. Hindi mo alam? Kinuha sila ng payaso. Sobrang lakas niya at lalo siya lumalakas pag natatakot ka. Bumabalik siya tuwing 27 taon at kumakain ng mga bata. At pag lumakas siya ulit, matutulog ulit ng 27 taon.
Ilang libong taon na siyang ganyan. Kaya dapat labanan mo ang takot mo. Nag-iiba-iba ang kanyang anyo, depende sa kung ano ang kinakatakutan mo. Halimbawa, takot si Nathan sa lalaking may mahabang ngipin. Huwag mo na ako tanakan kung paano. At si Sandra naman, takot sa itsura ng isang aso. Kung gusto nyong makita ang mga kaibigan nyo, iligtas nyo sila bago ang susunod na itim na buwan. Kung hindi, magbabalik ang Joker at 27 taon kayong maghihintay. Hindi. Ililigtas namin ang mga kaibigan namin mula sa Joker. Pumunta ang magkakaibigan sa labas ng syudad. Doon nakita nila ang kuweba. Papasok na sana sila sa kuweba nang biglang humarang sa lagusan ng isang malaking bato. Naka po, napakadilim naman dito. Takot ako sa dilim. Huwag kang matakot, Susan. Walang mangyayari sa'yo. Huwag kang matakot sa dilim. May narinig silang malakas na tawa at nakita nila si Sandra. Sandra? Ikaw ba yan? Oo, pero bakit kayo nandito? Takbo na, papatayin niya tayong lahat. Nasaan si Nathan? Pinuto niya ang kamay ni Nathan. Nasa baba siya ng kuweba pero hindi na siya mabubuhay. Ganun din ako, kaya umalis na kayo. Anong sinasabi mo, Sandra? Andito kami para iligtas kayo ni Nathan. Huwag ka matakot, Sandra. Sabihin mo lang paano pumunta sa baba ng kuweba. Sinundan nila si Sandra pababa ng kuweba. Bigla na lang naging pula ang paligid ng kuweba at narinig ang napakalakas na tawa. Nako, lumalakas lalo siya. Sabi ko umalis na kayo. Papatayin niya tayong lahat. Huwag ka magkalala. Shh! Mabilis siya mag-iba ng anyo. Hindi mo mamamalayan kung kailan. Biglang dumating si Joker sa anyo ng ama ni Martin. Hindi siya ang papa mo. Siya si Joker. Diba sabi ko sa'yo kanina, nagpapakita ang Joker sa anyong kinatatakutan mo? Pero huwag kang matakot. Lumapit ang payaso at hinila ang kamay ni Sandra, saka lumipad sa ere. Lubayan mo siya! Kukunin ko kayong lahat. Pagkasabi nito, bigla siya naging pusa. Takot si Eric sa mga pusa. Hindi! Hindi! Umalis ka! Lumayas ka dito! Huwag ka matakot, Eric. Bakit? Lalabanan mo ba ako? Tuturuan ko kayo ng leksyon. Nag-ibang anyo muli ang payaso. Natakot ang mga bata dahil bigla itong nagbuga ng apoy. Pero hindi sila tumakbo, tinibay nila ang kanilang loob. Kalaunan, unti-unting humihina ang payaso. Nakita nila si Nathan na papunta sa kanila. Natakot ang mga bata nang makitang naputol ang kamay ni Nathan. Umalis na kayo. Kung hindi, ganyan din ang gagawin ko sa inyo. Ngunit, tuluyan nang humina ang kapangyarihan ng payaso dahil wala nang natatakot sa kanya. Pakakawalan ko kayong lahat kung hahayaan ninyo si Nathan sa akin. Ngunit hindi umalis ang magkakaibigan. Nilapitan pa nila ang payaso. Tuluyan nang humina ang payaso hanggang sa naging lupa na ang kanyang anyo at humalo sa sapa. Umalis na kayo! Iwan niyo na ako dito! Unti-unti, natunaw na ang payaso sa lupa at namatay. Masayang masaya ang mga batang magkakaibigan dahil natalo nila ang isang halimaw. Ang Charlie. Tinawagan ni Joseph sa cellphone ng kaibigang si Charles. Oh, Joseph! Charles, walang ibang tao dito sa bahay. May pinuntahan sina Mama at Papa.
Talaga? Sige, pupunta na ako dyan. Agad na dumating si Charles sa bahay ni Joseph at nag-doorbell. Binuksan ni Joseph ang pinto at andun na nga si Charles. Pare, pasok ka! Halika, kumain muna tayo. Pagkatapos may lalaroin tayo. Anong laro yan, pare? Charlie! Shh! Nakakatakot ang larong yan, pare. Ano ka ba? Wala tayong kinatatakutan. Subukan lang natin. Sige, basta tandaan mo, binalaan kita. Kumuha ng papel at 2 lapis si Joseph. Pagkatapos nun, isinulat niya ang oo sa isang sulok at hindi sa kabila. Sa baba, sinulat ang hindi sa unang sulok at oo sa kabila. Pinanood lamang siya ni Charles. Agad nilagay ni Joseph ang isang lapis na pahalang at pinatong dito ang pangalawang lapis. Sinara naman niya ang ventilador. Charles, maghanda ka na. Oras na para magtanong kay Charlie. Basta tandaan mo, hindi tayo dapat matakot at walang aatras. Ayoko. Mauna ka na, Joseph. Sige, una na ako. Charlie, pwede ba ako magtanong? Ilang saglit pa, bahagyang gumalaw ang lapis at gumulong ito sa oo. Samantalang may narinig silang may yapak ng isang tao mula sa kabilang kwarto. Umurong ang upuan papalayo sa lamesa at nakaramdam sila ng kakaibang puwersa. May naririnig silang mga boses at natulala ang magkaibigan. Hindi nila parehong inakala na mangyayari ito sa kanilang laro. Hoy, ako to ah. Oo daw, sabi ni Charlie. Joseph, narinig mo ba yung mga yapak? Nakita mong gumalaw yung upuan, di ba? Oo, nakita ko. Ang galing! Charlie, kasama ka ba namin dito sa kwarto? Gumulong ang lapis patungo sa oo. May tawang umaalingaw-ngaw sa kwarto. Hindi nila nakikita si Charlie ngunit nararamdaman nilang naroon siya. Sunod-sunod ang mga tanong nila kay Charlie. Charlie, nagpakamatay ka ba? Nakatingin sila sa lapis ngunit hindi ito gumalaw. Biglang namatay ang mga ilaw sa kwarto. May mga kakaibang tunog mula sa pader at may naririnig silang umiiyak. Nagsindi ng kandila si Joseph. Lumiwanag ng konti sa pasilyo. Sabihin mo, Charlie, nagpakamatay ka ba? Ngayon naman, gumulong ang lapis sa hindi. Nagulat ang dalawa. Ibig sabihin, pinatay si Charlie. Biglang tumunog ang doorbell. Nagulat sila. Pumunta si Joseph at Charles sa pinto. Sumilip si Joseph sa susian at nakita ang kapitbahay na si Roslyn. Sino yan? Si Roslyn. Huwag mo siyang papapasukin. Nakakatakot ang itsura niya. Magpapalusot na lang ako para umalis siya. Ba't ka nandito? Tinawag mo ako kaya ako nandito. Ako si Charlie. Kinilabutan sina Charles at Joseph nang marinig ang boses ni Charlie. Tatakbo sana si Charles ngunit nahabol siya ni Charlie. Kinuha siya nito at inihagi sa ere hanggang mauntog ang ulo niya sa kisame at saka bumagsak sa sahig. Tinulungan siya ni Joseph at tumakbo silang papalayo kay Roslyn. Charles, okay ka lang ba? Unti-unting bumili si Charlie at nayayanig lahat ng mga gamit na nadadaanan niya sa pasilyo. Magkahawak sina Charles at Joseph para hindi sila magkahiwalay habang tumatakbo. Winawasak ni Charlie ang mga gamit habang papalapit sa dalawa. Sinimulan ninyo, kaya tatapusin ko. Biglang sumara ang pinto at nanahimik ang buong paligid. Charlie, kaibigan mo kami. Tumawa lang si Charlie. Gusto niyo bang makita kung paano ako pinatay? Ayaw naming makita. Sige, umalis ka na. Hindi na kami maglalaro. Gusto ko ngang maglaro pa kayo. Nakakatuwang laruin. Hindi ba kayo natutuwa? Oo. Pero kailangan na namin umalis. Hiniling niyong dumating ako, pero aalis lang ako pag gusto ko. Kailan ka aalis? Pagkatapos ng huling level. Huling level? Gusto niyo ba makita?
Kinuha ni Charlie ang isang lapis at naging isang malaking kutsilyo ito. Kaarawan ko nung gabing iyon. Hinihintay ko ang mga kaibigan ko, pero pagdating nila, hiniwa nila ako ng kutsilyo. Hindi ko nahiwa ang cake ko. Kaya ngayon, hihiwain ko ang aking cake. Sandali lang. Kukunin namin ang cake. Tara, Charles! Pero andito na ang cake. Nasaan? Eto. Charlie, parang awa mo na, Charlie. Wag! Joseph, hindi ko muna hihiwain ito. Kantahan mo muna ako. Ito ang ating laro. Hindi ko kaya. Dali, para madali lang siyang mamatay. Dahil kung ayaw mo, pahihirapan ko muna siya. Sige na. Joseph, anong gagawin mo? Joseph, wag! Wag mong gawin yan, Joseph, wag! Pasensya na, Charles. Paalam, heto ang kutsilyo. Pagkatapos, binigay niya ang kutsilyo kay Joseph at tinulak si Charles sa mesa. Kanta na, Joseph. Maligayang bati. Kanta na. Maligayang bati. Maligayang bati. Maligayang bati, Charlie. Hiniwa si Charles at sumirit ang dugo nito. Sumigaw si Charles. Kinuha ni Charlie ang kamay ni Joseph at tinaas ang kutsilyo. Sabay silang kumanta at hinataw ang kutsilyo kay Charles at namatay na ito. Sinunod na kita. Lubayan mo na ako. Joseph, kilala mo ba kung sinong pumatay sa akin? Sino? Matatalik kong kaibigan. Traidor ka rin pala tulad nila, Joseph. Pinatay mo din ang iyong kaibigan. Ano bang sinasabi mo? Isa kang traidor, Joseph. Kaya hindi ka dapat mabuhay. Wag! Charlie, wag! Maligayang bati. Maligayang bati. Pinatay niya si Joseph habang kumakanta. 5, 4, 3, 2, 5, 4, 3, 2. Patay na. Sinong natitira? Si Roslyn. Lumabas ang kaluluwa ni Charlie sa katawan ni Roslyn. Biglang natauhan si Roslyn. Bakit ako nandito? Naku po! Joseph, Charlie, anong nangyari? Diyos ko, anong nagawa ko? Hinagis ni Roslyn ang kutsilyo. Ngunit sumanib muli si Charlie sa kanya at tumawa ng malakas. Maligayang bati, maligayang bati. Kinuha niya ang kutsilyo at sinaksak ang sarili habang kumakanta. Maligayang Pinatay ni Roslyn ang sarili habang kumakanta at tuluyan ng natumba. Ang Itim na Madre. Ito'y taong 1989. Magkakasamang nakatira sina Cheryl, Agnes at Diana sa isang bahay sa Inglaterra. Magkakaiba sila ng mga trabahong pinapasukan. Di nagtagal, lumalalim din ang kanilang pagkakaibigan. Agnes, anong klaseng lalaki ang gusto mo mapangasawa? Siyempre yung mayaman para habang buhay akong nasa karangyaan. Naku. Ikaw, Cheryl. Masaya naman ako sa trabaho sa bangko. Gusto ko yung mabait. Kahit hindi mayaman. Basta may hanap buhay kami at masayang pamilya. Yun lang ang gusto ko. Bakit? Magtatrabaho ka pa? Gusto ko yung asawa ko magpapaalipin sa akin. Paglipas ng mga araw, kaarawan na ni Cheryl. Nagplano ng sorpresa si Agnes at Diana para sa kanilang kaibigan. Naglagay sila ng mga palamuti sa kwarto sa bisperas ng kaarawan nito. Hating gabi pa ang kaarawan ni Cheryl. Makikita niya to pag uwi niya at masisira ang sorpresa natin.
Oo nga, di ko naisip yon. Ganito na lang, ako ang mag-aayos dito tapos sunduin mo siya sa opisina at mamasyal muna kayo hanggang hating gabi. Oo, magandang idea yan. Manunood muna kami ng sine bago umuwi. At pumunta si Diana sa bangko bago pa matapos ang trabaho ni Cheryl. Oh, Diana, anong ginagawa mo dito? Naisip ko lang isama kang manood ng sine pagtapos ng trabaho mo, tara? Na-surpresa naman ako sa imbitasyon mo. Nasaan si Agnes? Hindi ko alam kung nasan siya ngayon, kaya tayong dalawa lang ang manunood. Kaya kinausap ni Diana ang amo ni Cheryl at umalis na sila sa bangko para manood ng sine. Habang sa bahay, naghahanda si Agnes para sa sorpresa nila kay Cheryl. Pauwi na si Diana at Cheryl galing sa panonood ng sine kinagabihan. Ang ganda ng palabas, Diana. Salamat. Walang problema, Cheryl. Alam kong nakakainip yung trabaho mo kaya naisip kitang yayain. Nag-uusap ang magkaibigan habang naglalakad pa uwi nang isang babae ang biglang nagpakita sa kanila. Nakakatakot ang kanyang mukha at nakadamit ng pangmadre. Tila nakalutang ito sa ere. Nagulat si Cheryl at Agnes sa biglang pagdating ng misteryosong babae sa harapan nila. Sino ka? Nagtago si Diana sa likod ni Cheryl. Ayaw niya lumapit sa babae dala ng sobrang takot nito. Nakita mo ba ang kapatid kong si Peter? Peter? Sinong Peter? Wala akong kilalang Peter. Nasa bangko ng Inglaterra ka, di ba? Oo. Pero hindi mo kilala si Peter? Kapatid ko siya. Nasaan siya? Umalis na tayo, Cheryl. Tara na. Baka nababaliw ang babaeng yan. Halika na. Natatakot ako. Kilala mo si Peter. Nagtrabaho din siya sa Bangko ng Inglaterra. Hindi ko alam. Hindi ko talaga siya kilala. Hindi mo talaga kilala? Siligaw ang madre habang lumalapit kay Cheryl at saka sinakal ito sa leeg. Pulang-pula ang mga mata niya. At sa halip na luha, tumulo ang dugo mula sa kanyang mata. Lumabas ang kanyang mahahaba at matutulis na kuko. Lumipad siya sa ere habang hawak si Cheryl sa leeg. At tumawa ng napakalakas. Nabalot ng takot at gulat si Diana nang makita ang nangyayari sa kaibigan. Bitawan mo ang kaibigan ko! Lalo pang tumaas ang paglipad ng madre, saka binitawan si Cheryl para mahulog sa lupa. Tumama ang ulo ni Cheryl sa konkreto at nabiyak agad ito. Lumabas ang napakaraming dugo. At nawala ang misteryosong babae na parang bula. Tumakbo si Diana para tulungan si Cheryl, ngunit sobrang dami ng dugo ang nawala sa kanya. Umiyak si Diana at sinabi sa kanyang kaibigan, Cheryl, gumising ka. Parang aamod na. Kaarawan mo pa naman ngayon. May sorpresa kami ni Agnes para sa'yo. Gumising ka. Ilang saglit pa na puno ng tao sa paligid at may pulis at ambulansyang dumating para kunin si Cheryl. Umiiyak si Diana habang kausap ang mga pulis. Hanggang sa dumating na din si Agnes doon. Agnes, wala na si Cheryl. Namatay siya sa kaarawan niya. Pinatay siya ng babae. Sinong babae? Sino siya? Ilarawan mo siya. Para maguhit namin. Nagbigay ng detalye si Diana sa gitna ng pag-iyak. Nang matapos ang litrato, nakita ng lahat na isang itim na madre ang babaeng tinutukoy. Madam, paumanhin, ikinalulungkot namin ang nangyari sa kaibigan mo. Ngunit hindi ito ang unang kaso. Gagawa kami ng report sa nangyari. Ngunit mukhang kaso ito ng itim na madre. Nauhuli namin ang mga buhay, pero hindi ang mga patay. Itim na madre? Mga patay? Anong sinasabi niyo? Hindi ko maintindihan. Mas kayang ipaliwanag yan sa inyo ni Dr. Robert kaysa sa akin. Puntahan niyo siya. Ito ang kanyang address. Sino siya? Isang eksperto sa mga paranormal at nagsisiyasat siya ngayon tungkol sa itim na madre. Eksperto ng paranormal?
Mga dalawhasang nag-aaral ng mga malademonyong nilalang at mga bagay na hindi normal sa tao. Tinawagan ni Diana at Agnes si Dr. Robert at pumunta sila sa opisina nito kinabukasan. Maliwanag sa kanyang opisina at may kakaibang kagamitan sa gitna nito. May nakita silang pentagram sa isang sulok, kung saan nakaupo ang doktor. Kamusta, Diana at Agnes? Maligayang pagdating. Kilala mo kami? Oo, nabanggit ng inspektor na dadating kayo. Pag-aaralan ko din ang kaso ni Cheryl. Dala niyo ang litrato? Oo. Nilagay ni Robert ang larawan sa gitna ng pentagram, saka tinignan ito ng mabuti. May binubulong ang doktor sa kanyang sarili. Tama ang hinala ko. Gawa ito ng itim na madre. Nakikiramay ako sa sinapit ng inyong kaibigan. Wala nang magagawa ngayon. Pero bakit? Sino? Ano? Isang espiritu na pinaparusahan ng mga karaniwang tao. Yan ang itim na madre noong unang panahon. Sa isang bayan, masayang namumuhay ang magkapatid na Sarah Whitefield at Peter. Natanggap si Peter sa bangko ng Inglaterra. Sarah, may trabaho na ako sa bangko doon sa syudad. Pero huwag kang mag-alala sa akin. Papadalan kita ng pera dito at palagi kitang bibisitahin. Pumunta sa syudad si Peter para magtrabaho sa bangko ng Inglaterra. Nung una, matapat na empleyado si Peter. Ngunit nasilaw siya ng pera at nagsimulang magnakaw sa bangko. Magiging mayaman din ako balang araw. Ngunit nahuli si Peter sa kanyang krimen na ginagawa at sinuplong ito sa mga pulis. Ilang araw tumagal ang pagdinig sa kaso hanggang sa hinatulan si Peter sa korte. At kamatayan ang parusa. Samantala, walang kaalam-alam si Sarah sa nangyari sa kanyang kapatid. Kaya lumuwas siya sa syudad at pumunta sa bangko ng Inglaterra. Nasaan ang kapatid kong si Peter? Hindi namin alam. Tinago ng mga empleyado ang katotohanan kay Sarah. Pero araw-araw siya bumabalik sa bangko para hanapin ang kanyang kapatid. Nasaan ang kapatid ko? Hindi namin alam. Matagal na siyang hindi pumapasok. Masama ang kutob ni Sarah, kaya hindi siya tumigil at magpabalik-balik sa bangko para magtanong. Hanggang sa isang empleyado ang nagkwento kay Sarah. At nang marinig niya ito, labis siyang nalungkot. Nang makita ang kalagayan ni Sarah, nagpa siya ang bangko na bigyan siya ng pensyon. Kung ipapangako nitong hindi na siya muling babalik dito. Kinalaunan, namatay din si Sarah at nilibing siya sa bakuran ng bangko. Ngunit paglipas ng ilang araw, nakita muli si Sarah sa bangko at nagtatanong tungkol sa kanyang kapatid. Nakita mo ba ang kapatid kong si Peter? Hindi. At naging itim na madre si Sarah. Pinapatay niya ang sino mang sumagot sa kanya sa pamamagitan ng pag-umpog ng kanilang ulo. Pero wala naman siyang kasalanan. Bakit siya nadamay? Nakikidalamhati ako. Pagpalain nawa ang kaluluwa niya. Ilang araw ang nakalipas. Sa parehong lugar, may pinatay muli ang itim na madre. At patuloy pa rin siyang kinatatakutan ng mga taga-syudad. Ang wakas. Ang Asong Lobo. Ito ang kwento ng tatlong magkakaibigang nag-aaral sa St. Joseph College sa Boston noong 1975. Sina Ross, Jenny at Nick ay matalik na magkakaibigan na palaging magkasama. Noong sarado ang kolehiyo isang gabi, nakatayo sila at nag-uusap sa harap ng gate. Di nila napansin na gabi na. Uy, dapat pumunta kayong dalawa sa bahay kapag weekend. Tambay tayo. May assignment ako. Naku Jenny, wala nang point ang usapan na ito kung di ka naman pupunta. Sige na nga, sama na ako.
Kapag tumitingin sina Jenny, Rose at Nick sa daan, may nakikita silang misteryosong tao na nakatingin sa kanila. Uy guys, nakikita nyo ba yung weird na taong yun? Ayun oh. Oo nga eh. Teka lang, dito lang kayo. Tuturuan ko siya ng leksyon. Hinabol ni Nick ang lalaki na siya namang tumakbo paloob ng gubat. Akala mo mabilis ka ah. Mahuhuli din kita. Mabilis siyang hinabol ni Nick sa loob ng gubat. Pumasok si Nick sa makapal na gubat. Makaraan ng ilang minuto, wala siyang ibang makita doon. Nilamon na ng gabi ang ilaw ng araw at tanging ang mahinang liwanag mula sa bilog na buwan ang natira. Bigla niyang naramdaman na may nagmamatsyag sa kanya mula sa talahiban. At ang mga mata nito ay pula, nanlilisik. Kinabahan si Nick, kaya matulin siyang tumakbo habang may misteryosong anino ang humahabol sa kanya. Tumakbo si Nick malapit sa gubat at nakakita ng kanal sa harap niya. Ano nang gagawin ko? Saan ako pupunta? Saksak lolo! Tulungan niyo ako! Natatakot si Nick. Tumingin siya sa hukay at nararamdaman niyang may nilalang na humihinga ng malalim sa likod niya. Lumingon si Nick sa likod niya at naroon ang lalaking may nanlilisik at pulang mga mata. Sino ka? Nakita ni Nick na humahaba ang kuko ng lalaki habang gumuguhit ng anino ang buwan sa katawan nito. Nasira ang mga damit nito habang tinutubuan siya ng mga pangil. Naging asong lobo siya sa harap ni Nick at tuluyan ng natakot ito. Umalis ka! Layuan mo ako! Pakiusap! Layuan mo ako! Pakiusap! Inatake ng asong lobo si Nick at sinugatan ng malalim ang leeg nito. Dumating si Jenny na naghihisterya sa bahay ni Ross. Jenny? Ross, nakita ang bangkay ni Nick malapit sa burol. Pinatay siya ng asong lobo. Ano? Anong pinagsasabi mo? Oo nga! Hindi na nakauwi si Nick. Kaya hinanap siya ng mga pulis sa gubat dahil sinabi kong tumakbo siya doon. Sana pinigilan ko siya. Nakita ng dalawa ang bangkay ni Nick sa bahay nito at napaluha ang dalawa. Hinila ni Ross si Jenny palayo sa kakilakilabot nitong nakita. Pinatay ba talaga siya ng asong lobo? Paano nangyari yun? Hindi ka naniniwala sa akin ano? Magkita tayo bukas sa aklatan ng munisipyo. Pinakita ni Jenny kay Ross ang libro tungkol sa mga asong lobo. Una silang nakita noong 1521 sa Germany. Mapanganib ang kanilang uri. Nagaanyong tao sila sa normal na araw, ngunit nagiging asong lobo tuwing kabilugan ng buwan. At kahit ano pang pilit nilang pigilan ng instinto ng pagiging asong lobo, hindi nila kayang pigilin ang mga sarili sa pagpatay. Tinitignan ni Ross ang mga larawan ng tao sa aklat. Pinag-aaralan niya ng husto ang libro nang biglang dumating si Mike. Saan kayo nagpunta? Hinanap ko kayo kung saan-saan. Anong nangyari, Mike? 5 estudyante ang namatay sa college. Lahat sila biktima ng asong lobo. Natakot si Ross matapos marinig ito. Tayo na, Jenny. Umalis na tayo. Ross, kailangan nating malaman kung paano patay ng asong lobo. Ayon sa libro, magagawa lamang ito sa kabilugan ng buwan. At nagiging asong lobo lamang siya kung bilog ang buwan. Kapag nasaksak ang puso niya ng punyal ng pilak, siguradong mamamatay siya. Pwede naman tayong bumili ng panaksak sa Walmart. Pero ano na ang gagawin natin? Pumapatay lamang siya kapag isa siyang asong lobo. At doon natin siya pwedeng patayin. Sira ka ba? Wala akong balak na sumali sa kahibangan na ito. Bakit kailangang isugal ng mga tao ang buhay nila ng ganito? Sige Ross, kung ayaw mong sumama edi wag. Pero gagawin ko to para kay Nick. Jenny, mawalang galang na. Gusto sana kitang tulungan. Ang best friend kong si John ay namatay din dahil sa asong lobo. Ngumiti si Jenny kay Mike. Meron silang naisip na gagawin. Nagsanib puwersa ang dalawa at pinlano ang kanilang pag-atake sa susunod na kabilugan ng buwan.
ginawa ni Mike na panaksak ang kwintas na pilak na ninakaw niya sa kanilang bahay. Nang dumating ang kabilugan ng buwan, nagantabay sina Mike at Jenny sa gubat. Naninigas sa nerbiyos ang kanilang mga kamay habang hawak ang pilak na panaksak. Pumasok na tayo sa gubat ngayon. Maingat na pumasok sina Jenny at Mike na may dalang mga sulo. Naglakad sila malapit sa burol at nagantay. Hating gabi na. Gaano katagal pa ba to, Jenny? Wala na tayong oras. Kung hindi natin mapapatay ang asong lobo ngayon, marami pa itong lilipuning mga buhay. Biglang umatake kay Mike ang asong lobo at pumatong sa kanya. Nalaglag ang hawak na panaksak ni Mike habang itinidiin ng asong lobo ang kanyang mga pangil sa leeg ng binata. Nilabas ni Jenny ang kanyang panaksak at sumugod sa brutal na asong lobo. Sinaksak niya ito sa likod. Umalulong sa sakit ang nagulat na asong lobo at tinignan niya si Jenny ng kanyang nanlilisik na mga pulang mata habang palapit dito. Nagsimulang humakbang paatras si Jenny. Umalis ka dito! Umalulong na naman ng malakas ang asong lobo. Napatid si Jenny sa isang bato kaya't natumba ito at nasugatan ang kanyang mukha sa kanyang pagbagsak. Habang papalapit ang asong lobo sa dalaga, unti-unting nagkaroon ng malay si Mike. Hinimatay siya kanina sa pag-atake ng lobo. Jenny! Hirap na tumayo si Mike para sugurin ang asong lobo at pumaibabaw dito. Ibinaon ng paulit-ulit ng kakilakilabot na nilalang ang kanyang pangil sa dibdib ni Mike. Namatay si Mike sa tindi ng mga kagat na natamo nito. Muling sinugod ni Jenny ang nilalang, tanga ng dalawang panaksak na kanyang pinulot. Ibinaon niya ang isa sa likod at ang isa sa puso. Umalalong sa sakit ang asong lobo at nawala na ito na parang anino ng makapal at maitim na uso. Pagkalipas ng ilang araw, nagkita si Ross at Jenny sa kolehiyo matapos gumaling ang dalaga. Patawarin mo ako, Jenny. Di na kita natulungan o kailangan mo ako. Napakatapang mo. Ross, hindi mo dapat kalimutan si Mike. Sinagip niya ang buhay ko. Lahat tayo buhay at maayos ang kalagayan dahil sa kanya. Ang wakas. Si Dracula. Itong taong 1930, dumating ang magkakapatid na sina Jack, Harry at Kevin sa Solem, isang maliit na bayan upang magdiwang ng Pasko kasama kanilang lola. Isang hapon nakaupo sila sa bahay ng kanilang lola nang magsalita si Harry. Tara, labas tayo. Mamasyal tayo o gumawa ng kahit ano. Nakakainip ang maghapon na ito eh. Oo nga, magandang ideya yan. Tara na. Ayoko, hindi ako sasama. Sige, kayo na lang. Mauna na kayo. Pero Jack, magkikita kami ni Julie. Nakausap ko na siya kanina. Pero kung ayaw mong sumama, walang problema yun. Kami na lang aalis. Si Julie? Edi tara na! Nagkatinginan sina Harry at Kevin at nagtawanan at pinuntahan na nila si Julie. Kababata nila si Julie at gustong-gusto ni Jack at Julie ang isa't isa. Hi Julie, kumusta ka na? Mabuti naman. Ikaw? Masaya silang nagkikwentuhan habang nililibot ang buong bayan. May isang sementeryong malapit sa gubat kung saan nakita ni Jack ang isang luma at abandonadong bahay. Julie, magkita tayo rito bukas ng gabi. Mukhang walang tao rito. Mainam yun para mas matagal tayo makapag-usap. Ngumiti si Julie at pumayag sa sinabi ni Jack. Kinabukasan, bumalik si Jack at Julie sa sira-sirang bahay at doon nag-usap. Sirang-sira ang lugar na ito, kaya pwede tayo mag-usap na matagal dito at wala tayong maaabala. Alam mo ba kung anong kwento sa bahay na to? Dito daw nakatira si Dracula. 100 taon nang nakalipas, sinalakay ng mga paniki ang bayang ito. Naglilipana sila tuwing gabi at sinasaktan ng mga tao. Isang gabi, naglalakad pa uwi ang lalaking si Victor nang makakita siya ng itim na pusa na may pulang mata. Nang makita ang pusa, nabalot ng takot si Victor. Hindi. Isa itong halimaw. Kitang-kita sa itsura ang bahid ng kasamaan at pagiging kampo ng demonyo. Biglang lumapit ang pusa sa kanya at kinalmot ang kanyang mga binti, kasabay ang pagkagat ng isang paniki sa kanyang leeg.
Biglang sumama ang pakiramdam ni Victor. At naging matutulis ang kanyang mga ngipin, humaba din ang kanyang mga kuko. Anong nangyayari sa akin? Dapat siguro umuwi na ako ngayon. Habang naglalakad pa uwi, unti-unting nagbabago ang kanyang itsura hanggang tuluyan na siyang naging isang kakilakilabot na Dracula. Bigla siyang nakaramdam ng matinding uhaw sa dugo. Hindi mapigilan ng sarili at ininom ang dugo ng kanyang asawa. Ngunit uhaw na uhaw pa rin siya at ininom din ang dugo ng kanyang 3 anak. Naghari ang takot sa bayan dahil kay Dracula kaya wala ng taong lumalabas ng bahay. At isang gabi, ang Draculang si Victor nagsulat sa bundok gamit ang kanyang dugo. Babalik ako paglipas ng 100 taon. Matapos magsulat, naglaho si Victor sa dilim at nagkulong sa kanyang bahay. Aba, nakakatawang kwento. Tama ka! Walang nakakaalam kung totoo ba ito o hindi. At ngayong lumipas na ang 100 taon, maaaring bumalik si Dracula anumang oras. Sige na, Julie. Huwag ka na magkwento ng ganyan. Malalim na ang gabi. Sige na, magkita na lang tayo bukas ng ganitong oras. Nang gabing iyon, naglipanang muli ang mga paniki sa bayan. Sa gitna ng ingay ng mga paniki at sa kaguluhang nangyayari, nagising si Dracula. Kinabukasan, aalis si Jack para puntahan si Julie, ngunit pinigilan siya ni Harry. Jack! Hindi ka na namin nakakasama dahil lagi mong kasama si Julie. Dito na lang muna tayo sa bahay ngayon. Dito na lang tayo maglaro. Sige na. Pero gusto ko makasama si Julie. Bahala kayo kung anong gusto nyong gawin dito sa buhay nyo. Sige na. Bahala ka. Kung gusto mo, doon ka na lang tumira sa barong-barong kasama si Julie. Sige na. Naghihintay si Jack kay Julie sa dati nilang tagpuan. Kanina pa ako naghihintay pero wala pa rin si Julie rito. Ano kaya nangyari sa kanya? Napansin ni Jack na may tulo ng dugo malapit sa pinto. At nagtaka siya dito. Bigla na lang isang itim na paniki ang lumipad sa ibabaw ng bahay. Pintuan ito ng Bartolinan ni Dracula. Ngunit kaninong dugo ang mga tumutulo na ito? Dahan-dahang bumaba si Jack sa hagdanan patungo sa Bartolina at pumasok doon. Tumingin-tingin siya sa paligid at may nakita siyang mga pulang mata. Lumapit ang mga ito sa kanya at nakita niya ang isang pusa. Biglang nakita ni Jack ang katawan ni Julie, nakabitin at tumutulo ang dugo sa malamig na sahig. Julie! Julie! Ano nangyari sa'yo? Nagulat si Jack sa sinapit ni Julie at may narinig siyang mga yapak sa likod niya. Paglingon niya, nakita niyang papunta si Dracula sa kanya. Sinubukan tumakas ni Jack. Ngunit agad lumipad si Dracula at kinagat ng pangil ang leeg ni Jack. Hanggang tuluyan ng ininom ang kanyang dugo. Di nagtagal na matay din si Jack, tulad ni Julie. Hinihintay si Jack ng kanyang nanay na si Jenny at nag-aalala na ito. Harry? Kevin? Nasaan ang kapatid ninyo? Alam niyo ba kung anong oras na? Mama, kasama niya palagi si Julie. Buong araw. Araw-araw. Malamang ngayon magkasama pa rin sila. Ngunit ngayong araw na ito, isang bagyo ang tumama sa bayan, kasabay ng pagdating ng pagkaharami-raming paniki. Takot na takot ang lola ni Jack. Mukhang bumalik nga si Dracula. Sinabi niyang babalik siya. At sa kanyang pagbalik, uubusin niya ang dugo ng mga tao sa buong bayan. Nakakatakot. Ano? Paano mangyayari yun, Mama? Wala pang 100 taon. Ngunit, napahinto si Jenny at dahan-dahang tumingin sa isang kalendaryo. 100 taon na mula nang maging Dracula si Victor. Nasaan si Jack? Bakit hindi pa siya umuwi?
Sabi ko, huwag na siyang umuwi. Ang sama ko talaga. Nagkikita sila ni Julie sa lumang bahay sa gubat. Tinukso pa siya tungkol doon. Ay nako, ang bobo ko talaga. Nakakainis. Ano? Yun mismo ang bahay ni Victor. Tumatakbo lahat ng tao para iligtas ang kanilang sarili dahil sa pagbabalik ni Victor sa bayan. Nang mapagtanto ni Harry na hindi umuwi ang mga kapatid dahil sa kanya, pumunta siya sa lumang bahay para hanapin ito. Jack! Makinig ka! Pasensya ka na sa nasabi ko kanina. Nasaan ka na ba? Umuwi ka na! Sige na! Patawarin mo na ako! Jack! May ilaw na nanggaling sa mata ng isang paniki at nailawan ito si Harry. Nakita siya ni Dracula. Natakam si Dracula sa dugo ni Harry, kaya nag-isip siya ng paraan upang mahuli ito at mainom ang kanyang dugo ng gabing iyon. Umenyas siya sa mga paniki at nagliparan ng mga ito kay Harry. Tumakbo si Harry papalayo sa mga paniki at pumasok siya sa bahay ni Dracula at dumiretso sa Bartolina. Puro dugo ang nakita niya, bumilis ang tibok ng kanyang puso at hindi siya makahinga dahil nakita na niya ang mga bangkay ni Jack at Julie. Jack! Jack! Napasigaw si Harry nang dumating si Dracula. Papalapit sa kanya si Dracula nang biglang dumating si Jenny doon. Hinahanap niya ang kanyang mga anak. Kinuha niya ang krus mula sa kanyang kwintas at dinikit ito sa noo ni Dracula. Sumigaw sa sakit si Dracula. Ngunit bago siya matuluyan, nakagat pa rin niya sa leeg si Harry. Niligtas ni Jenny ang kanyang anak at si Dracula nag-ibang anyo at lumipad bilang lupo ng mga paniki. Harry? Ayos ka lang ba? Opo, Mama. Ayos na po ako pero sila Jack at Julie. Ano sila? Nagdalamhati ang mag-ina sa pagkamatay ni na Jack at Julie. Kinabukasan, habang nakahiga sa kama si Harry, meron siyang kakaibang naramdaman. Dumilat siya at tiningnan ang itsura niya sa salamin. Mistulang pangil ang kanyang mga ngipin. At bigla na lang, pumasok si Kevin sa kwarto. Nag-iba ang tingin ni Harry sa kapatid. Nakaramdam siya ng matinding pagkauhaw sa dugo nito. Inikutan niya ang kapatid at sinimulang inumin ang dugo nito. Pagkatapos lumipad si Harry mula sa bintana at pumunta sa barong-barong na bahay sa gubat. Dahil dito, isang bagong Dracula ang muling magdadala ng takot sa bayan ng Solem. Ang wakas.